Hallelujah! Praise the Lord! Habang nagpe-prepare tayo, isa nga munang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen! Para po sa Panginoon na hindi kay Ate Nora Honor. Para sa Panginoon. Amen! Sige po, i-prepare po natin ang ating sarili dahil tayo po ay dadako ngayon at sasamba sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Ready po ba ang lahat? Kamusta po kayo? Ayos na ayos. At mga nagagandahan ating mga kapatid at nagpopogian ng mga kapatid ko sa Panginoon. Welcome po muli at in behalf po of our Senior Pastor, Pastor Larry Manuel, and Pastora Marlene from our Mother Church, ay malugod silang nangangamusta po sa bawat isa. Ganun din po sa bawat isa sa atin. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa commitment po ninyo. Every Sunday, nagkikita-kita po tayo dito para sumamba at magpuri sa Panginoon at pasalamatan siya dahil sa isang linggong pag-iingat niya sa ating lahat. Amen. Hallelujah, Jesus. Ganun din po, welcome din po sa ating visitors. Meron po tayong bisita galing sa Grace. Amen. Sila po ay galing pa ng Greece. Ginawa ko lang Grace kasi nakaka-bless po talaga ang kanilang buhay. Sa narinig kong munting pagsasalita nila kagabi, na-bless po kami kung paano po maglingkod sa Panginoon. Welcome po, Ate Mercy Palakpak. Tayo po tayo. I-warm welcome po natin. Udini, warm welcome. Kita nyo naman. Galing ng Grace, ang pangalan pa Mercy. Walang ka-backslide. Amen? Ganon, talagang pinagpala. Tapos ang apelyido, palakpak pa. Kaya palakpak ang Panginoon sa kanilang buhay mag-asawa. Amen? Ganon din si Kuya Ruben. Salamat po. Enjoy po natin ang ating pagbisita dito. And one day po, naway kami rin po ay makarating po sa Grace. At kami po ay maging Grace din. Amen. Ganon din po si Ate Annalyn. Welcome din po sa pagpunta po ninyo at sa kanilang anak. Sit down, relax, and have a nice day. Amen. Ganon din po, may bisita tayo from Udine, si Kuya Gavino. Namiss po namin kayo. No? Salamat naman at tatapos na ang inyong trabaho every Sunday. Ganon din po sa bawat isa, kay Ate Lisa, nagtatago pa, namimiss po namin kayo. Sabi nga, may narinig kasi ko na isang, sapilitan daw ang pagpunta dito sa GAC. O na sila, tawag dito yung, naobliga. Pag nagpa-follow up daw tayo, sabi ko, hindi po obligado ang aming ibig sabihin nun. Ibig sabihin, namimiss po namin kayo. Kapag 2 weeks lang kayo nawala, o hindi nakapagsimba, siyempre namimiss po namin kayo. No? Maalis yung kaisipan na gano'n na obligado po ang pagpunta dito. Hindi po, pero ang Diyos lang, siyempre tayo ay inuobliga niya. Ang Diyos ang nag-obliga, hindi po tayo, dahil kailangan po natin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa serve team din po, unahin ko na po yung pasasalamat muna. Sa serve team, W1 and Aya, salamat po sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Ganon din sa media team. Thank you po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa worship team na nakita po natin yung kanilang pagsasakripisyo. Naway madagdagan po sila ng mga ng Panginoon, i-raise up ng Panginoon. At sa online viewers po natin, libo-libong online viewers natin, 1,000 viewers, Ate Ines, welcome. At dun sa mga taga-Ubaro na nanonood sila, na monitor namin dito minsan, nanonood po yung mga taga-Ubaro kasi hindi makapunta. At yung 2 taga-Ubaro parating na rin po, nag-chat sa akin, nagpapunta na rin po sila dito. Alam po, welcome po sa inyong lahat. Amen. At sabi po sa salita ng Diyos, dito po, it is written, ito'y katotohanan lamang po bilang Kristiyano, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen. Kung yung katawan natin ay kumakain 3 times a day, meron pang midnight snack, meron pang merienda, kaya tayo'y lahat ay malulusog. Ganun din nawa ang ating espiritual, pakainin din po natin. At mamaya si pastor ang magsusubo sa atin
Ni-request ko kay Pastor, karne ang isubo, baka, yung hilaw na baka para tablan tayo ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, individual po tayo, no? Wala tayong pakialaman, yung katabi nyo, huwag yung pakialaman. Humingi tayo ng presensya sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige po, simulan natin. Una, magpasalamat tayo dahil tayo niligtas niya sa loob ng 1 linggo, binigyan niya ang kalakasan. Tayo ay narito ngayon para sumamba sa Kanya. Sige. Yes, Lord, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa aming buhay na pinagkaloob mo ngayong araw na ito at sa loob ng 1 linggo sa pag-iingat mo sa amin. Marami pong salamat dahil kami po ay may buhay ngayon. Kami po ay sasamba ngayong Panginoon. Magpapasalamat sa iyo dahil kayo ay Diyos na mabuti. Hindi po namin magagawa ito, Panginoon, kung hindi nyo po kami sasamahan, Panginoon. At patuloy po na nagpapalinis po kami ng aming mga puso sa oras na ito. Sapagkat ang sabi mo sa iyong salita na kung meron pong malinis na puso, makikita po namin kayo, Panginoon. Hindi po kayo mananahan sa maruming puso. Kaya sa oras na ito, patuloy po kaming nagpapalinis, nagpapasiyasat sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, anuman yung aming nagawang kasalanan. Kasalanan sa isip man, kasalanan sa salita, at nakagawa kami ng kasalanan, patuloy po na hinihingi po namin ng tawad sa oras na ito, Panginoon. At malaya po namin tatanggapin ang iyong kapatawaran. Dahil kayo ay Diyos na mabuti. Kayo ang Diyos na nagpapatawad sa amin, Panginoon. Hindi nyo tinitignan yung aming nagawang kasalanan, kundi tinitignan nyo kung paano po kami magpakumbaba sa oras na ito. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Lord, sorry po, Panginoon, kung kami po ay nagkulang sa iyo. Sorry po kung nauna namin yung mga ibang bagay na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, inaalay po namin ang aming katawan sa iyo. Inaalay namin ang aming buhay sa iyo sa oras na ito, Panginoon, para sambahin ka, para pasalamatan ka at purihin ka, Panginoon. And we welcome you, Holy Spirit, sa apat na sulok ng bulwagang ito. Iniimbitahan po namin kayo na kumilos ka sa buhay ng bawat isa at lalabas kami na meron po kaming kaligayahan na nanggagaling sa iyo. Lalabas kami mamaya sa church na ito, Panginoon, na punong-puno ng mga pagpapala na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. At patuloy po na ikaw lamang ang mapapurihan, mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. At patuloy po natin i-pray ang prayer box. Lord, salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na makadulog po sa iyo, Panginoon. Lord, yung prayer request po ng aming mga kapatiran, Panginoon, sa kagalingan man ito, Lord, dumaloy po yung kagalingan. Lahat ng may mga nararamdaman, in the name of Jesus, amin pong winawasak ito at patuloy pong dumalo yung kagalingan mo. Ano man simpleng sakit man ito, malalang sakit man ito, Panginoon, lahat po ng aming mga kapatid, kamag-anak, kapatiran dito sa church, Panginoon, na nakakaranas ng karamdaman, in the name of Jesus. Lord, dumalo yung kagalingan mo, Panginoon. Ganun din sa mga papeles na nangangailangan, Lord, ikaw po ang magbigay na ito, Panginoon. Sapagkat kung kalooban po ninyo, mangyayari po ito, Panginoon. Salvation sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, in the name of Jesus. Dumaloy ka, Panginoon. Gamitin po ang bawat isa, makarinig din sila ng salita mo, O God. Ganun din sa provision, Panginoon, at hindi po kayo nagkukulang, alam po namin ito. Pinupuno nyo po kami at kayo po ang nagpo-provide ng aming mga pangangailangan in the name of Jesus. At ganun din sa mga sinagot mo na, Panginoon, nawa, Lord, patuloy po na mayroon pong magpatotoo na kapatiran namin na sinagot mong muli ang kanilang kahilingan dito po, na hinulog nila dito po sa prayer box. Salamat po at patuloy pa na samahan mo kami sa buong maghapon na ito ng aming mga gagawin, Panginoon. Thank you, Lord. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Tinatawagan ko po si Pastor. Good morning po. Tayo po'y dadako sa banal na punan. Ano po? Thank you, Jesus. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Patuloy na muli tayong tumingin sa krus ng Panginoong Jesus na 2,000 years ago, ang ginawa ng Panginoon ay sapat-sapat sa bawat isa sa atin. Nagkaroon tayo ng kalinisan, kaligtasan. At ngayong umaga, muli natin itong alalahanin. Ano po? Tinatawagan ko po yung mga kapatid. Ibahagi po yung mga element.
Habang ibinabahagi po ang mga element, magbasa po ako ng talata sa Biblia. Ang aklat po ng Lucas chapter 22 verse 15 hanggang 19 na nagsabi, sinabi ni Jesus sa kanila, gustong gusto kong makasalo kayo sa hapunan ito sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling kakain ito hanggang sa matupad ang kahulugan nito sa araw ng paghahari ng Diyos. Pagkatapos, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at sinabi sa kanya, kunin niyo ito at paghati-hatian. At ito po yung ating gagawin sa umagang ito. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan at mapasalamatan siya dahil nilinis niya tayo sa ating mga karumihan. Ano po? Ito pong ginagawa, pag-aalalahan po natin. Kasi, ang totoo, ang tinapay ng buhay ay tinanggap na natin ng Panginoong Hesus. At sa umagang ito, inaalala lang natin ito. And I pray, patuloy na maghari ang Kristo sa mga buhay po natin. Ano po? Pagkatapos kumuha siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at binigay sa kanila. Sinabi nito, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kung nabuhos dahil sa inyo. Tanggapin po natin ang saro at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus, sa katagumpayan mo sa krus. Dahil dito, nagkaroon kami ng kaligtasan, nagkaroon kami ng kapatawaran, at higit sa lahat, napalaya po kami, Panginoon. Kaya sa umagang ito, magbabalik kami ng maingat na papuri sa iyo at pagsamba. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah.
kasagutan magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Minsan pa. Kay saya-saya ng buhay kapag ikaw ang pag-asa, sa'yo lang natagpuan, tunay na kagalakan, hindi mababayaran ng kahit ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, Jesus. Hallelujah! Let's go! Kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya na buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. 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 Diyos, patuloy ka namin pinupurihin. Panginoon, sa umagang ito, Ikaw lamang ang aming itinataas. Hallelujah. Higit sa aking kailangan,
higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Oh, Diyos. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, di nga mahirap
ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na wala po kayong katulad, Panginoon. Hindi po kayo nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. At kami naniniwala na wala pong imposible sa iyo. Hallelujah, Jesus. Kami naniniwala na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya anuman pinagdaraanan po ng bawat isa sa oras na ito, tayo naniniwala na walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Kanya, lahat ay kaya niya. Kung sa tao merong mahirap, kung sa tao merong imposible, sa Diyos lahat ay posible. Kaya anuman yung sitwasyon natin ngayon, spiritual dryness, ipagkaloob natin sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas sa Kanya in the name of Jesus. Anuman yung sitwasyon mo, individual, bigay mo sa Panginoon. Taasan po natin ang kamay ang Panginoon bilang respeto sa presensya ng Diyos. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sinamahan mo po kami, Panginoon. Lahat po ng aming panalangin, Panginoon, alam po namin na ito'y naririnig mo, God. Kaya bawat isa sa amin, Panginoon, ay sasamba sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy mong ibigay sa Panginoon. Patuloy mong ipagkaloob sa Panginoon. Yan, hallelujah, Jesus. Pakialam nga ulit yung walang mahirap, chorus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, awitin po natin ito na nanggagaling sa ating mga puso. Sharabaraba, shandaraba. Oh, yes, Lord. Alam namin, Panginoon, na wala pong mahirap sa iyo, God. Wala ring maitatago sa iyo, Panginoon. Ano man yung sitwasyon namin, Panginoon, kayo po ang nakakaalam nito. Yes! Oh, hallelujah! Oh, alam namin, Panginoon, na kayo nakakaalam ng aming buhay, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, God. Lahat dito, Panginoon, amin pong binibigay sa iyo sa oras na ito. Iiwanan namin ito sa loob ng simbahan na ito, Panginoon, ang lahat ng aming dadalahin, Panginoon. Lalabas kami mamaya, Panginoon, na merong lakas. Lalabas kami ng punong-puno ng pagpapala mo, God. Oh, Rabashanda, yes. Yes, Lord. Sige, patuloy mong purihin ang Panginoon. Patuloy mong sambahin siya. Mabuti ang Diyos. Mabuti siya. Oh, yes, Lord. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa lakas, Panginoon. Salamat sa presensya mo dahil nararanasan ka po namin, Panginoon. Hindi aksidente na pumunta ka dito sa oras na ito. Walang aksidente sa Diyos. Lahat ay niloob niya. Pinunta ka dito, siya nagdala sa iyo dito para pasalamatan siya. Dahil iningatan ka niya sa loob ng 1 linggo. Oh, yes!
Yes, Lord! Hallelujah, Jesus! Oh, Rabashaya, Rabashaya. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng malakas na Amen! 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 Oh, yes, Lord. Yes, God. Oh, thank you, Jesus. Na-bless po ba ang bawat isa? Nakaranas po ba ang bawat isa? Yung talagang halos kilabutan po tayo dahil yun po yung presensya ng Diyos. Amen? Hallelujah, Jesus. Shekara, sharaba. Muli po, welcome po sa bawat isa. Yung mga bagong dating lang po, welcome. Mga Obaro Boys, salamat sa inyo. Amen. Si Ate Risa, nangangamoy tuyo pa galing Pilipinas. At sa kasama ni Ate Bibian, salamat sa inyo sa hindi pa po hulihan lahat. Amen. Appetizer pa lang po yung ating naranasan kanina. No? At ngayon po, Pastor, pasensya na, konting oras lang, papatutulang ako. Dahil yung kanina yung walang mahirap sa'yo, naranasan ko po yan. Walang imposible sa'yo, naranasan ko po yan. Nung bago po ako sa trabaho, ewan ko narinig nyo na to, bago ako sa trabaho dyan sa Pabia de Udine, 1 linggo pa lang ako, pinakawalan na ako ng boss ko. Sabi, ikaw na mag-isa dyan, pang alas 6 ako. Pagdating ko sa trabaho, isang linggo pa lang ako tinetraining, hindi ko pa po alam talaga lahat. Isang linggo pa lang ako, pinakawalan niya ako doon. Sabi niya, ikaw na bahala dyan sa Lunes, mag-isa ka na. Sabi ko, hindi ko kaya mo yan. Isang linggo, diyan ka na, mag-isa ka na, dahil wala kang kasama. Kulang tayo sa tao. Basta alas 8, aalalayan kita, pupunta ako dyan, sabi ng pinakakapo namin, yung big boss. Pagdating ko po doon, eto yung kapihan, habang nagkakape ko, nakita ko yung mga tatrabahuhin ko, napakagulo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Habang nagkakape ko, sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Habang nagsimula na ako, kumakanta po ako ng, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, pag ganun po, hanggang sa 1 oras ko po nagawa yon. Puro kanta lang po, wala akong ginawa kundi kumanta ng walang mahirap, walang imposible sa Diyos. Pagdating ko, paghinto kong ganun, nagawa ko. Ang ganda ng talagang napakalinis. Parang professional yung gumawa, parang matagal na yung gumawa. Dumating yung amo ko. Sa sobrang tuwa, parang natapik ako ngayon, nabatukan ako. Sabi mo, hindi mo kaya. Ngayon, kita mo nga, ang ganda-ganda ng pagkagawa. Kaya po, yun, naalala ko lang, nag-flashback lang po sa akin yung kanta na yon. Kaya I encourage all of you na gawin po niyo, i-apply po natin yung salita ng Diyos sa trabaho natin, i-apply natin yung awiting ito. Amen? Kaya sa pagbibigay ngayon, wala ring mahirap sa Diyos. Amen? Kaya natin yan. Sabihin mo sa kapatid, walang mahirap sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sige po. Tama ba, Pastor, di ba? Sige po, habang nire-ready po natin, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, marami po salamat na tunay nga po na kayo po ay mabuting Diyos at patuloy po na kami po ay pinagpapala mo sa aming mga trabaho. Kaya nararapat lang po namin na ibalik sa iyo ang maliit po na aming pagkakaloob sa oras na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa at tunay nga sabi mo na mahal mo ang nagbibigay na meron pong kasiyahan sa puso. Kaya magbibigay po kami na meron pong kaligayahan at magagamit po ito, Panginoon, dito po sa iyong tahanan, sa GAC-UDI ni Panginoon, ng mga malilikom na ito. Pagpalain mo rin yung umahawak na ito, Panginoon, na magamit ito, Panginoon, for the glory of God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Thank you, Jesus. Salamat po sa inyong patuloy na pagkakaloob sa Panginoon at na natutugunan po yung pangangailangan ng iglesia. Ano po? Buongiorno! Sa taga Gris Calimera. Yeah. Sa mga taga Ilocos, naimbag abgatyo, sabi. Maayong buntag. Yeah.
Sa amin sa Batangas, good morning. Sosyal. Hallelujah, Jesus. Ang Diyos ay mabuti. Amen? So gusto kong samantalahin yung pagkakataon na dito yung mga kapatiran natin sa Greece, makapagbigay sila ng maikling patotoo ng ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ano po? Sila po yung mga leaders natin sa Greece. Ano po? Tawagan ko po yung... Sige po. Para marinig. Gusto ko samantalahin yung pagkakataon marinig nyo. Minsan lang sila nakarating. Marinig man ninyo yung kanilang mga boses. Ano po? So, morning po pala. Good morning po sa atin. So, glory to God po. At praise God na narito po kami ngayon sa GAC Odine. At yun na nga po, katulad po ng sabi ko kagabi, dahil po nasa Venice po kami. So, ang heart po namin, ang lapit-lapit na po yung ating church dito sa Odine. Kaya sabi ko po ay hindi po namin palalampasin. So, sinama po talaga namin sa aming schedule na makapunta po dito, makapag-church dahil gusto rin po namin makita yung kabutihan, katapatan ng Diyos sa ating church. Ito po sa Gagotin. At talagang nakaka-encourage po na tayo po sama-sama po ngayon na nagpupuri kay Lord. May kanya-kanya po tayong karanasan sa buhay. May kanya-kanya po tayong pinanggalingan. May mga kadiliman din po tayo bawat sa po sa atin. Kaya nga po tayo sinave, di po ba? So, ganun din po kami mag-asawa. Bago po kami na-save. Bago po kami natagpuan ni Jesus ay kami po yung mag-asawa na tahimik din lang po. At nung bago pa lamang po kami ng Greece ay parang medyo boring po ang buhay. Parang ganun po yung feeling ko. Kasi trabaho at saka Katoliko po kami talaga, pero hindi po kami pumupunta ng church, parang ganoon. So parang naboboring po ang buhay. So parang, bakit parang ganito? Parang may kulang, sabi kong ganoon sa asawa ko. Parang may kulang. Parang, kasi okay naman po, awa ng Diyos talagang noon pa man, mabuti na po ang Diyos sa amin. Kasi may magandang trabaho, may family, tapos nagkasunod-sunod yung mga family po na nakapunta ng Greece. So parang sabi ko, kumpleto naman. Pero bakit parang empty? Parang ganon po. Yun pala, ito po yung kulang. Si Jesus sa buhay po natin. So, nung meron pong, yung mga pinsan po namin yung nauna po na born again. So yung spiritual mother po nila, pinakilala po sa amin. Which is, hindi po ganoon din po kadali. Gumawa talaga ng Lord ang paraan. Kasi nauna po may mga kamag-anak na dinala po kami sa El Shaddai. So, 2 Sundays po kaming mag-asawa doon. Kasi kami po yung nauna sa Greece. Dahil sunod-sunod po yung mga kapatid ko. And then, talagang si Lord, alam po niya na hindi po kami dapat doon. Ang nangyari po ng Sunday na pangatlo po namin, sa morning, ako po napaso ng mainit na tubig. Dito po sa buong katawan ko. So, matagal po, mga 1 month po ako hindi na-stop po yung pagpunta namin doon. And then after that, wala na po, nahinto na po kami sa El Shaddai. And then yun, nakakakilala yung mga pinsan namin. In short po, sila po yung ginamit ng Lord. Pero yung unang church po namin, na doon po kami sama-samang magpipinsan, ay hindi po ako ganoon masyadong kalalim, or hindi po ganoon kaano yung commitment ko kay Lord. Gaya po ng sabi ko po kagabi, ako po, naging savior ko po siya, pero hindi po totally naging Lord. Di po ba? Kasi kapag talagang Lord po natin, si Jesus, fully surrendered po tayo sa Kanya. Di po ba? Siya na yung talagang na Panginoon sa ating buhay. Siya na po talaga yung nangunguna. Siya na po talaga yung nasusunod. Kasi noon, medyo nasusunod pa rin po yung aming kalooban. Di po ba? Kasi after po ng church, dahil okay lang yan, magkakapatid naman po tayo. Magkakapatid naman kami. Naglalaro po kami ng baraha. Ang aming mga asawa po, hindi naman po sila lasinggero, pero mayroon po sila ng red wine. Parang, kasi ano po namin, okay lang. Kasi wala namang iba, parang ganoon. Pero napakabuti talaga ng Diyos kasi gusto niyang hindi lamang po maging Savior. Si Jesus sa buhay po namin. Dinala po kami. Pinakilala po sa amin si Tatay Larry sa pamamagitan po ng isang kapatiran ng galing ng Vienna, yung inaanak po namin, at yun po.
in church, nakilala po, natagpuan po kami ni Tatay Larry because of God, yung kabutihan po ni Lord, talagang ayaw po niya po kaming mapahamak. Yon po, at kami nga po ay talagang ginabayan. Talagang inalagaan po kami ni Pastor Larry at nagpadala po siya ng una po andyan si Pastor Japet. Siya po yung isa sa mga spiritual father po namin kasi sila po yung nagpabalik-balik, sila ang nauna na talagang nagtiyaga po sa amin kasi nakita ko po yung hirap po nila kasi mahirap po yung meron na pong naitanim di po ba? May naitanim na po sa amin na salita sa ibang church. So talagang mahirap, medyo sa umpisa, hirap din po sila. Kasi di po bang nature po natin, ma-pride po tayong mga tao. Di ba? So, ganun po. At lalo na po noon, nung nandun po sa kabilang church, kami mag-asawa lamang po yung talagang medyo, hindi pa naman ganung pero kami lang talaga yung dalawang umaaten ng mga gawain. Mga kapatid ko, Sunday service lamang po. So yun po, in short po, napakabuti po ng Diyos kasi ito pong ating mother church ay talagang ayaw po nila talaga na tayo po ay nakaupo lamang. Gusto po nilang magtagumpay, maganap yung talagang plano ng Lord sa atin kasi meron pong plano ang Lord sa atin. So yun nga pong sabi ko, tanggapin po natin si Jesus, hindi lamang po tagapagligtas, kundi Panginoon. Ang Panginoon po ay yung tayo po talaga ay hayaan po natin siyang kumilos. Kasi noong talagang binigay na po namin sa kanyang lahat, doon lamang po talaga yung transformation pong talaga. Yung tunay na transformation, doon lamang po nangyari. Di po ba? Kasi pag hindi siya ang Panginoon, yung ating flesh kasi po talagang lumalaban yan Di po ba, Pastor, nung una? Parang ganoon. Parang, syempre, may mga bagay-bagay, mahirap kung, pag hindi ko talaga tanggap, parang, hindi ko tanggap yan, Pastor. Parang ganun pa po ako noon. Pero, dahil yun nga, mabuti po ang Diyos, sa mga pastor po na ginamit po niya, talagang, nandoon po yung pagtsatsaga, pag-aalaga, dinala po talaga kami sa tamang proseso at ito po. Kasi noon ang bishop po namin mag-asawa dahil sabi ko nga po kanina parang boring yung life, nagsusugal po kami. So, mula po ng day off ng Friday night hanggang balik po namin ng Monday, doon po kami nanggagaling sa sugalan pabalik sa trabaho. At kawawa po yung aking kapatid, mas matanda po siya ng sa akin pero dahil wala po siyang kasama sa boarding, sumasama po sa amin, natutulog po doon sa sugalan kasi hindi po siya nagsusugal. Kaya ang mga kapatid ko sabi nila, buti na lang bago po sila nagsidatingan ay born again na po kami. So yun po ang kabutihan. So ngayon po, ginagamit po kami ng Diyos sa kanyang iglesia po sa Athens. Ako po yung organizer, ako po yung head ministry po ng ushering at sa W1 po ako. At nagpapasalamat po ako kay Lord sa pagtitiwala niya at tayo po talaga ay magpatuloy kay Lord. Huwag lamang po natin siyang gawing Savior. Gawin po natin siyang Lord ng ating buhay. Kasi ang pagiging Lord po niya sa atin ay all-in po tayo. Pati po yung ating bulsa. Kasi hindi rin po uusat ang gawain ng Diyos kung hindi po kasama yung ating bulsa. Kailangan din po ito. Hindi po kailangan ni Lord, pero kailangan po ng kanyang gawain. So nakita ko rin po, kung maging tapat po tayo sa pagbibigay, mas tapat si Lord. Sobra-sobra. Amen. Glory to God po. Wala na daw ko kung masabi. Magpasalamat lang po ako sa Panginoon dahil dinala po kami dito. Nakarating po kami ng safe and sound. Salamat po sa pastor at si ate Ani dahil sa kanyang pagsundo po sa amin. Nandun po kami sa Venice. Kaya sinundo po kami doon at hanggang dito. Kaya salamat po sa kanyang buhay po, ate. Malaking pagpapala po kayo sa amin. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa na narito. Ako pa nga pala si Brother Ruben, yung di po nakakakilala yung kung anong pangalan ko, si Sister Mercy, nag-iisang asawa. Dahil natuto po, mula nung nasa Greece na po kami, couple na po talaga yung trabaho namin hanggang ngayon. Kaya hindi na kami naghiwalay hanggang ngayon. Kaya mabuti po siya ang Panginoon dahil merciful po ang aking asawa. Dahil lagi po niya akong inuunawa. Kaya salamat po. Kami po ay mayroong 2 anak. At ngayon may mga pamilya na rin sila. 4 na po yung apo namin. Yung mga 2 panganay ay magkapatid, magkasunod. Dalaga at binata na rin.
ilang taon? 20 tsaka 18. 20 at saka 18 na po yung apo namin na dalawang magkapatid na pangauna naming anak. Pero salamat sa Panginoon, pagpapala po ang pamilya. Kaya kung mahalin po natin ang ating mga pamilya dahil sila po ay pinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. Kaya mahalin po, blinas po kami ng Panginoon ng pamilya. Kaya natutuwa po kami sa Panginoon sa kabutihan ng buhay namin. Hindi po kami pinabayaan ng Panginoon dahil bata po kami talagang nag-asawa. Kaya yung anak namin, 38 na yung panganay namin. Ayan, maaga din nag-asawa. kaya yung may anak na rin, dalawa rin ng anak, lalaki at babae din. At ang kanyang asawa din ay nasa island po ngayon. Kaya, pero worship team po yung aking worship leader din yung aming manugang na lalaki. Kaya salamat po sa inyong pagtanggap po sa amin. Glory to God. Ako naman po si Sister Annalyn. Isa din po akong leader sa Greece po. Humahawak din po ako ng life group ng W3 po at worship leader din po ako. Member din po ako sa WCAM. I praise God po at salamat po kay Lord sa pribilehyo na makasama ko po kayo kasi po pagbungad ko pa lamang po is talagang ramdam ko po yung presence ni God dito po sa loob at sa warm welcome po ng bawat kapatiran. At gusto ko lamang po sabihin na kahit po tayo po ay tapat na naglilingkod na kay Lord, hindi pa rin po tayo bed of roses. Kasi po yung shortcut ko po. Noong 2017 po kasi, yun po yung graduation po namin ng SOD, October 28 ang graduation po namin. Pero a week before that po is nangyari po yung accident sa aking asawa, which is October 23 ng Monday. So parang sabay po kaming graduate, which is napakaganda pong pinangarap namin na kahit hindi po siya nagtapos ng college, parang mas level up po yung pagtatapos po na sana namin. Pero hindi po nangyari kasi po na-aksidente po yung aking asawa. Pero salamat pa din po kay Lord kasi po si Pastor Larry hindi po niya hinayaan na hindi po niya matanggap yung reward na galing kay Lord. Sa hospital po siya graduate ng SOD po. Pero ang ibig ko lamang pong i-testify po dito pagpasalamat kay God at i-encourage po is kahit po ganun po yung nangyari, mas lalo po kaming, hindi po kami nag-question kay God, kundi mas lalo po, lamang po kaming sumunod, nagpasakop at nagtiwala po kay Lord na yung nangyari pong iyon is gagawin pa rin po niyang pagsubok pero it will turn into a blessing. Yun po yung tiningnan ko. At salamat kay God dahil po sa pagpapatuloy at pagtitiwala kay Lord is gayon po ginagamit kaming mag-asawa, leader din po ang aking asawa at nagli-lead po siya ng M2 sa life group at ang aming panganay po is nandun po sa media. So yun po at ang bunso ko po is 7 years old pa lang naman po. So yun po yung ginawa po ni God sa amin na pagpapasakop dahil kagaya po ng sabi ng aking kapatid, is nung galing po kami sa unang church po namin, hindi po kasalanan ng church na hindi po kami lumago. Kundi nakita ko po pagdating po namin sa GAC Athens, nakita ko po na ako po yung may kasalanan because I was a rebellious before. Kaya nung patuloy po kaming tinuturuan, minementor at dinadala sa tamang proseso po ng ating leadership, doon ko po nakita na yung pagsunod kay God is malaking pagpapala po sa akin. Glory to God po. Amen. Thank you mga kapatid. So gusto ko po yung word na yon na yung kanyang kasalanan niya kaya hindi siya lumago. No? Ang paglago po ay personal, hindi po nakasalalay sa iba, kundi yung relasyon natin sa bawat isa at sa Panginoon. Ano po? Kapag malapit tayo sa Panginoon, siyempre, i-reveal ng Diyos yung malalim niyang panukala sa bawat isa sa atin. Ano po? Minsan pa natin palakpakan si Lord. Isa kang malakas na praise the Lord dito. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Gising na kayo. Okay. Thank you muli sa bawat isa po. Ano po? Last, halos isang buwan na po natin pinag-aaralan patungkol po sa Blessed Hope na kung saan ngayong umaga naman ay pag-usapan natin yung the new heaven and the new earth. Kasi daanan po natin yung timeline. Pakaya na po yung timeline. Ang timeline po natin, nag-umpisa po dito,
Ito yung present age, dito. Ito yung present age. Ano po? Katapos, darating ang araw, wala pong nakakaalam nito na dadating yung rapture. Pagdating doon ng rapture, doon sa judgment seat of Christ, doon tayo hahatulan ng Diyos. Ayon doon sa ginawa natin, bibigyan tayo ng reward. Ayon doon sa ating ginawa. Ay yung maiiwanan, ito yung mangyayari. Magkakasimula the beginning of sorrow, umpisa ng kalungkutan. Magkakaroon ng the great tribulation, yung kapighatian. Ano po, yung grabing kapighatian na mararanasan ng sanlibutan ito. Pagkatapos po nito, yung millennium, pag si Jesus ay nag-reign na 1,000 taon, mag-reign si Lord Jesus. Siya ang mag-ahari. Maganda si Lord ang mag-ahari kasi yun ay punong-puno talaga ng pag-ibig. Ano po? Pagkatapos po, pag nalampasan po natin yung 1,000 years na yon, merong final judgment na mangyayari. At pagkatapos ng final judgment, kawawa nga, sabi nga doon, ay mangangalit yung kanilang mga ngipin ko pag hindi nila nalampasan yung pagsubok na mararanasan sa mundong ito. At tapos, ang pinakaplano ng Diyos, marating natin yung eternity. Ano yun ba yung eternity? Yung buhay na walang hanggan. Ang walang hanggan kasi, ang buhay ng taong sa kasalukuyan ay 80. Kapag tayo naka-85, very good na yun. Hello, kayo po ba nandiyan pa? Ang walang hanggan, walang katapusan. At yun ang naisin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dumating si Kristo para dalhin tayo sa lugar na iyon. Pero ang pagpili ay nasa sa atin pa rin. Kayo po ba nandyan? Next po, anak. Kasi nasa timeline po tayo na kung saan, kung darating po yun, handa na po pa tayo? Kung darating po yung sinasabi na ito, handa po ba tayo? Lahat ng ginagawa natin dito may gantimpala. Amen? Lahat ng ginawa ninyo na may inuusik tayo ng karamihan, biro mo, mag-share ka ng gospel, sasabihan ka. Pero hindi ka sumuko, may reward tayo doon. Sino sa inyo nakaranas ng ganyan? Wala naman kayong ginagawa, kundi ibahagi si Kristo, pinagsasabihan kayo ng pawang kasinungalingan. Ano sabi ng Biblia patungkol doon? Ang Matthew 5 verse 12, mapalad kayo kapag kayo inalimura o pinagsabihan ng pawang kasinungalingan. Matuwa kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpala nyo sa langit. Ay di, more pa po, Lord. Nakikibahagi lang ako doon sa ginawa mo. Kung tayong mga kung ang Panginoong Yesus ay inusig, ang Panginoong Yesus ay nakaranas ng mga sakit, tayo din makakaranas din po dahil tagasunod tayo ni Kristo. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili sa mga pag-uusig na darating. Hindi pa naman tayo pinapalo. Hindi pa tayo dinuduraan. Pinagwiwikaan lang tayo ng pawang kasinungalingan. Pero salamat may salita ng Diyos. Dahil ang sinabi ng salita ng Diyos, matuwa kayo at magalak. Malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Palakpakan po natin si Lord. Ang nakakalungkot ay tayo'y maging daan. Tayo maging daan na tayo'y katitisuran. Nakakalungkot na pangyayari na magaganap sa atin na tayo dahil sa atin, bilang mga mananampalataya na dahil sa atin, hindi nakakilala ang isang tao dahil sa ating pagkakamali. Kinakitaan tayo, Kristiyano ba ito? Paano ba mamuhay ang isang Kristiyano? I pray na sana makita patuloy ang pag-ibig ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo man ay kinasusok naman nila, yung pag-ibig pa rin ni Kristo, yung ibalik natin sa kanila. Isa pa pong malakas na palakpak kay Lord. Lahat ng ginagawa natin, nakikita man o hindi, may gantimpala tayo sa langit. Yung mga talento natin, para parangalan ng Diyos, may reward tayo. Sino magkakamit nito? Tayo ang pararangalan ni Lord kapag nagamit ito for the glory of God. Lahat tayo may talento, amen? Hindi ko talento ang kumanta. Kasi pag kumanta ako, mahuhulog kayo sa upuan. Kumakanta ako, sa banyo lang. Ako lang yon.
Subukan nyo ang pakantahin dito. Hulog kayo lahat sa upuan. Kayo po ba nandiyan pa? Minsan nga kumanta ako eh. Naalala ko na testimony ko ba sa inyo? Na kung saan, palibasa, basketball player ako, hindi na ako umaatid ng klase. Yung huling subject, hindi ko na inaatinan. Minarkahan ako ng first grading 71, second grading 73, third grading 74. Papasa pa ba ako noon? Buntis yung maestra ko. Sabi niya, akala niya husky yung boses ko. Pinakanta ako. Kumanta ako. Naglabasan yung katabing klase. Naglabasan sila. Akala nila kung sinong umatungan. At least pasa ako 78, 74.8. Amen! Sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, kailangan may pasa natin. Kaya nga, may mga pagsubok eh. Ang Garden of Eden ay napakaganda. Pero mayroong tukso. Kaya hindi nakalampas ang tao eh, natukso eh. Sabi ng Lord, huwag niyong kainin niyo na lahat, huwag lamang ito. Eh may tukso. Pag kinain mo ito, kapag kinain mo ito, magiging parang Diyos ka. O di nakalantak nga ng kain. O di nagkasala ang tao. Ang ganda sana ng buhay ng tao. Kaso nagkasala lang. Kaya nararanasan natin ito. Amen ang amen, para mabilis. Sabi po dito, balikan po natin yung the new heaven and earth. Revelation 21, magbasa po tayo ng verse. Ito po yung pangitain ni John the Beloved. Ano po? Kasi ito pong apostol na ito, siya yung namatay sa katandaan. Pero itong apostol na ito, siya yung inilubog sa kumukulong mantika, pero mahimalang na buhay kasi may plano ang Diyos. Kaya minsan, tayo man, hindi pa rin tayo, maraming pagsubok din tayo, sana malampasan natin kasi mayroong panggagawin si Lord sa buhay mo. Bakit hindi mo malampasan? And I pray yung pagsubok na darating sa atin, lampasan natin kasi bakit? May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam niyo ba may plano ang Diyos sa bawat isa? Basahin po nito. Ito po yung pangitain niya. Pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. Nakikita niyo yun? Wala nang dagat. Sa bagong langit at lupa. It is the new Jerusalem na sinasabi. Na pangako ng Diyos sa atin. Ang dagat ay siya po yung naghahati. Di ba? Kaya nga may daming mga isla. Pero itong dagat, ito po ay nagsisimbolisim ng separation, isolation. Ngayon, kung wala na yon, ang ganda na, buong-buo na, sama-sama na. At higit sa lahat, doon sa lugar na yun, wala nang kaguluhan doon. Kasi, nakita kong bagong lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba sa langit mula sa buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabis na nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Inahalin tulad po tayo kasi si Jesus yung bride. Siya yung groom, tayo yung mga bride. No, tayo ay sasalubungin niya. Ganun po, tayo inahalin tulad. Sana sa pagdating niya, tayo ay makatagpo niya na tayo ready tayo, malinis, nakadamit pang kasal, upang sa ganun, kaya-aya tayo sa harapan ng ating mapapangasawa. Kung paano kayo ikinasal dati nung sinasalubong ninyo. Di ba yung inyong asawa na doon, kayo nag-aantay? Sino nakaka-relate na habang naglalakad ka doon? Minsan meron pang umiiyak. Habang dumadaan yung kanyang asawa, umiiyak. Kasi, huling pagkakataon ko nito. Wala nang antrasan ito. Pero alam niyo ito napakaganda na kung saan kapag kinasal tayo sa Panginoon, ito yung pinakamagandang mangyayari sa atin sapagkat kasama natin ang Diyos. Kasi doon, pag nadoon ka sa lugar na yon, doon mo masasabing, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya.
ay kasama mo ang Diyos eh. Yun ang pinakamasayang bagay na mangyayari sa buhay nating mga mananampalataya. Ay dito, nadidito lang tayo ha. Ay saya, saya, ay ganda, ganda. Kasi bakit? Nadidito pa tayo. Walang perpekto pa dito. Hindi ka kasi halimbawa, kinasamaan mo ng loob, aring nasa unahan mo. Ikaw inadi din eh. Sayaw siya ng sayaw. Kay saya, saya, kay ganda, ganda. Salib na. Hindi ka makapagpuri dahil masama ang loob mo din eh. Kaya po ba nandiyan pa? Pero doon, perfect. Kay saya, saya, kay ganda, ganda. Yun ang tama. Pero gawin na natin dito para doon, praktisado na tayo. Kay saya, saya, kay ganda, ganda. Ini-encourage ko kayo, kapag kayo pumunta dito, kaya tayo pumunta, tayo ay sasamba. Kaya maganda, pumipesto ako na maganda, dini ako. Para wala makakita, kayo na lang. Kay saya, saya. Kahit anong gawin ko, wala kayong, ako lang at saka si Lord yun. Amen. Yun din naman ang gagawin natin sa langit. Pero hindi na yung katawang yan. Kasi pag tumunta tayo, meron na tayong glorified body. Ito, laman to eh. Ang katawang ito namamatay, pero pag binigyan tayo ng glorified body, habang buhay tayong buhay. Pakisabi sa katabi, kapatid, magkakaroon tayo ng glorified body. Ayusin nyo naman. Habi ba? Next po. Ito po yung mangyayari doon. Ano po bang meron kapag dumating tayo doon sa lugar na yon? Kasi bakit? Tatamuhin po natin to yung the unfading eternal inheritance and mansion in heaven. Ito po yung hindi kumukupas na mana na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Alam niyo ba yung hindi kumukupas, pero nyo, pang matagalan to. Samantalang dito sa mundong ito, lahat naluluma. Pero doon, pang walang hanggan. At napakaganda dito, sabi ng salita ng Diyos, naway liwanagin ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inalaan niya para sa kanyang mga banal. Grabe yung pagpapala na inihanda sa atin ng Diyos. Ang John 14 chapter 2, sabi doon, sa bahay ng aking ama ay napakaraming silid. At yung totoo sinasabi niya ito, dahil papunta siya doon upang ipaghanda ko kayo. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Ano sabi po doon? Sabi po ng salita ng Diyos? Yan, basahin ko ulit. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Papunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng lugar, babalik ako at isasama ko kayo roon. Kung nasaan ako, naroon din kayo. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Yun po ang sinabi ng Biblia. Alam na ninyo na kung ano ang pupuntahan ko. Pero sa kasunod na verse nito, sabi doon ni Thomas na nagre-represent ng mga taong hindi pa masyadong 10,000 ang sabi doon. Kaya dumating yung chapter 14 verse 6, kaya ang sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Doon yung verse na yun. Ang daan patungo sa langit ay si Kristo. Hindi kung ano-ano lang. Kaya napakaganda na kung saan lahat naman ng tao may pananampalataya. Amen? Ano sabi ng Biblia patungkol doon? Romans 10:17.
Kaya't ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig. At may makakapakinig lamang kung may magsasalita patungkol kay Kristo. Kaya napakahalaga, tayong mga mananampalataya, naririnig natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, iyon ang katotohanan. At yun ang nagpapalaya sa bawat isa sa atin. Siya ding naglilinis sa bawat isa sa atin upang makarating tayo dito sa sinasabing manang hindi kukupas magpakailanman. Isa pa pong malakas na palakpak kay Lord. Idagdag ko po itong John chapter 10, verse 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas sa kulungan, makakatagpo siya ng pastulan. Yun ang pinakamagandang lugar, ang langit. Sino gusto pumunta sa langit? Huwag muna ngayon, di pa kayo ginagamit ni Lord. Kaya napakaganda, panghawakan natin yung ating pananampalataya. Amen? Kaso ang nangyayari, iba eh. Pag nakakakita ko dyan, hindi pananampalataya ang hawak eh. Hawak ko ang bit, di ko bibitawan. Nakakalungkot. Kayo po ba nandiyan pa? Kakakita kayo ng Kristiyano, alam niyong Kristiyano, tapos, hawak ko ang bit. Hawakan natin yung ating faith. Hawak ko ang faith, hindi ko bibitawan. Hawak ko ang faith. Ganon ang sayaw. Amen! Hallelujah, Jesus. Pakita natin sandali itong meron ng... What heaven actually looks like according to the Bible. Close your eyes for a moment. Picture the most beautiful Makita natin yung sinasabi ng Biblia patungkol sa langit. sun Po natin ito sandali. actually looks like according to the Bible. Close your eyes for a moment. Picture the most beautiful sunrise lighting the horizon with fiery gold. Imagine the most dazzling diamond, cut so perfectly it blinds the eye. Picture the power of the tallest waterfall crashing into the depths below, shaking the earth with its roar. Now stretch your imagination further. Look at the breathtaking galaxy overhead, stars scattered like glitter across infinite darkness. Put all of that majesty together, every sunrise, every diamond, every waterfall, every galaxy, and realize this shocking truth. It is only a faint shadow of what heaven actually looks like according to the Bible. Revelation 21 describes the New Jerusalem, the holy city of God. This city isn't small. It's so massive it stretches 1,500 miles in length, 1,500 miles in width, and 1,500 miles in height. To put it in perspective, if the city were set on earth, it would cover nearly half the United States, and its height would pierce into space itself. It is not a temple built by man's hand. It is the eternal masterpiece built by God, the kingdom of heaven itself. Its walls are made of jasper, clear as crystal, shimmering with the brilliance of light. Its gates are carved from giant pearls, each one glowing with eternal perfection. Its streets are not dusty or cracked, but paved with transparent gold, shining like fire. This is not a fantasy. This is not mythology. This is the Bible's description of heaven, real, eternal, and waiting for those who belong to Christ. In this place, there will be no more tears, no more pain, no more sorrow, no more night, only joy, only peace, only love that never ends. The brilliance of heaven will outshine the sun itself, because the Bible says the glory of God illuminates the entire city, and the Lamb of God, Jesus Christ, is its lamp. This is the holy city, the eternal home, the kingdom of heaven, the paradise we were created for. One glimpse of its glory is enough to bring tears to your eyes and awe to your heart.
When the Bible opens the curtain in Revelation 21 to 22, it doesn't give us vague poetry. It gives us a literal, visual description of heaven. The New Jerusalem descends from the sky, glowing with the radiance of God, more dazzling than the most precious jewel, more breathtaking than the most stunning sunrise. This is what heaven actually looks like. Heaven's brilliance begins with light. Revelation 21:23 says, "The city doesn't need the sun or the moon, because the glory of God is its light, and Jesus himself is its lamp." Imagine a world without shadows, without darkness, where light is alive, wrapping around you in warmth and safety. Kingdom of heaven, eternal light. The walls of heaven are made of jasper, crystal clear, glowing like a living rainbow. They rise so high that nothing unholy can enter, nothing broken can penetrate. These walls are not ordinary. They shine like fire and diamond combined, decorated with foundations of sapphire, emerald, topaz, and amethyst. New Jerusalem, walls of jasper. The gates of heaven are unlike anything you've ever seen. Each gate is a single, massive pearl, polished, glowing, and flawless, not formed by ocean waves but crafted by the hand of God. Imagine walking through a gate so radiant that its glow feels like an embrace, welcoming you home forever. Gates of pearl, eternal home. Then your feet touch the streets of gold. Not the tarnished gold of earth, but transparent, pure, glowing like glass, illuminated by fire. Every step you take echoes with the reminder, this city was not built by men, but by God. Streets of gold, paradise described in Scripture. Heaven is not silent, it is alive with sound. Multitudes cry out before the throne. Angels thunder, "Holy, holy, holy." Harps echo in endless worship. The voice of God roars like rushing waters. Heaven doesn't whisper. It roars with the music of eternity. Sounds of heaven, worship in heaven. The river of life flows from the throne of God and of the Lamb, clear as crystal, sparkling with divine glory. Its waters carry healing, life, and joy. Imagine kneeling at its banks, drinking water that satisfies not only your thirst, but every longing of your heart. River of life, throne of God. Beside this river grows the tree of life, bearing 12 kinds of fruit, a different one for each month. Its leaves are for the healing of nations. In heaven, no one will be sick, no one will die, no one will suffer. The curse is gone forever. Tree of life, eternal healing. At the center stands the throne of God. Jasper and sardius radiate from it like fire. Around it glows a rainbow, green like emerald, alive with eternal light. Before it stretches a sea of glass, shining like crystal, reflecting the power of God's presence. Throne of God, sea of glass. Revelation 4. In this city, there are no hospitals, no cemeteries, no prisons. Revelation 21:4 declares, God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain. Heaven is eternal life. The dimensions of heaven stagger the human mind. Revelation 21:16 reveals that the New Jerusalem is a perfect cube, 1,500 miles long, 1,500 miles wide, and 1,500 miles high. To imagine this, think of a city stretching from New York to Denver in length and soaring far above the atmosphere into outer space. This means heaven is vast enough to hold billions upon billions of redeemed souls, with no crowding, no limits, and no shortage of space. It is proof that God's kingdom is bigger than every empire ever built. Heaven's architecture is not just massive, it is flawless. Every measurement, every wall, every gate reflects divine precision. Revelation describes an angel measuring the city with a golden rod, proving that God himself is the master architect. Unlike earthly structures that crack, crumble, and collapse, the heavenly city is eternal,
unshakable, and perfectly crafted. No flaw exists in its design because it reflects the perfection of the Creator. In heaven, the nations themselves will walk in its light. Revelation 21:24 says kings will bring their glory into the city. No longer divided by politics, prejudice, or power, humanity will be united forever under the reign of Christ. Every tribe, every tongue, every people will gather in one voice to worship the Lamb. What earth could never achieve, true unity and eternal peace, heaven accomplishes Nakikita niyo yun? perfectly. Imagine walking through the pearly gates and seeing Anong gagawin natin doon? Anak number 2. Pakibasa po. Nag-almusal po kayo? Okay, 1, 2, 3. Yes, God is very great. He has everything. He knows, He understand all things. Alam niyo ba na siya ginawa ng Panginoon, grabe yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin at nais ng Lord na makarating tayo sa lugar na ito. Nasa kabila na tayo makasalanan, siya ginawa ang lahat para sa ikaliligtas natin upang makarating tayo sa lugar na ito. And I pray, mag-usap sa atin kung gusto nating makarating sa Kanya, pamuhay natin si Kristo sa mga buhay natin. Hindi pa huli. Si Lord ay patuloy na nag-uumpisa, pero hindi naman tayo ginawa ni Lord na parang robot. Kinakailangan lang, ano pa yung ating gagawin dito? I-explore natin yung karunungan ng Diyos, yung universe, star, under the... Kasi tayo, hindi naman tayo, meron na tayong glorified body. Nakikita natin yun. Grabe. Paano itong ginawa ni Lord? O di kaya naman, basta lang ba tayo nalulutang-lutang na espiritu doon? No. Para din tayong ganito. Nakikita natin yung lahat na ginawa nila. Doon natin ma-appreciate kung gaano kapangyarihan ang Diyos na ating manlilikha. Amen? Kung dito nga lamang, sasabihin ko sa inyo, ang ganda ng Korea. Eh kung hindi ka nakarating ng Korea, hindi mo masasabing maganda ang Korea. Ganon din dito. Ang ganda ng langit. Hindi pa natin ito masasabing maganda. Masasabi lang natin itong maganda kapag nakarating tayo talaga ng langit. At yun ang ating pinaghahandaan. Gusto ng langit. Sinong gusto ng langit? Taas nga ang kamay. Amen. Lord, picturean niyo patuloy. Kita niyo po yung mga nakataas ang kamay. Gusto ng langit. Ayaw naman pumunta sa simbahan. Sa simbahan, dapat langit na. Doon na natin nararanasan yung anong ginagawa sa langit. Pwede din, halimbawa, hindi kayo makapunta dahil minsan tayo ay minsan may trabaho tayo. Hindi, exempted tayo kasi may trabaho naman talaga. Pero alam nyo, kahit tayo nasa trabaho, pwede tayong sumamba pa rin sa Panginoon kasi nakapokus ka sa Kanya. No? Next po, pakisuyo. Sabi po diyan, transforming the world into a perfect and eternal home for humanity. Ito po yung perfectong lugar na sa mga tao. Na, siyempre, biro mo pupunta tayo, ito yung perfectong lugar para sa atin. Na kung saan mabubuhay tayo ng pangwalang hanggan. Imagine nyo po, even yung mga animal, peaceful sila, hindi nag-aaway-away. Siyempre, kung mga animal nga peaceful, how much more ang tao? Dito lang naman sa earth, hindi eh. Hindi peaceful ang tao sa earth. May samaan pa ng loob eh. Ano? Pero unti-unti,
Kaya nga, ang pandalangin natin, kung ano nangyayari, Panginoon, dumating nawa ang paghahari mo dito sa luma para na rin nasa langit. Di ba meron tayong prayer na ganyan? Maghahari si Kristong kasama po natin. Ano po? Kasi uupo, kung paano si Lord Jesus ay umupo sa kanan ng Ama, ganun din naman, uupo tayong kasama niya. Ano? Ang pinakamaganda doon, yung mga desert na mumulaklak, yung mga prutas doon, yung mga halaman, nagkakaroon ng bunga. Nakita ba natin yung bunga? Isa-isang puno, may 12 bunga sa bawat buwan. Sister Bingbing, hindi ka bawal sa iyo. Pero doon, pag hindi ka kumain. Kasi wala nang, wala nang kamatayan. Kasi doon, pag kumain tayo noon, tuloy-tuloy. Wala nang ospital, walang sementeryo. Ay di bang walang hanggan? Sinong gusto noon? Dito hanggang 80 lang tayo. Ay doon pang walang hanggan. Pero ihanda natin ang ating sarili. Totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang desisyon ay nasa bawat isa sa atin. Number 3 po. Number 3. Next po na yan. Sabi po dyan, perfect health, comfort, and of pain, crying, suffering. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yung dating mga bagay, dito po yun. Kaya siya, wala na kayong sasabihin, masakit ang inyong tuhod. Sasabihin nyo, sakit. Doon wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang kalungkutan, wala nang paghihirap. Hindi na kayo gigising ng umaga para mag-part-time. Hello! Hindi na kayo gigising, umaga na naman. Doon, wala tayong gagawin, kundi sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Next po. Malapit na. Number 4 na po. Joyous fellowship with Jesus. Ito po yung magandang na kung saan dapat mangyari, ngayon pa lamang mangyari na po ito. Masayang pagsama-sama sa pagtitipong kasama si Jesus. Di ba dito yun? Kaya naman tayo nagtitipon-tipon para itaas si Jesus. Dapat ngayon pa lang, doon pa lamang gagawin din natin yun. Ngayon pa lang, gawin na natin. Isang malakas na amen? Yan. Ito yung totoong fellowship. Maligaya, nararanasan natin yung katapatan at kabutihan ng Diyos. Yun po yung maganda. Sa pamilya, siyempre doon sa pamilya, wala nang tampuhan doon. Kasi nga, perfect na doon eh. Alam niyo bakit perfect? Kasi ang God ay pag-ibig. Kaya, God is love, kaya mag-uumapaw yung pag-ibig doon, nag-uumapaw. Kaya wala tayong gagawin kundi magmahalan. Gawin na natin ngayon dito. Pakisabi sa kapatid, mahal kita sa Panginoon. Ngayon pa lamang. Walang inggitan, perfecto. Tsaka napakaganda dito. Biro nyo, kaya nga, di ba nagsasaliksik tayo ng salita ng Diyos. Nakikilala natin sina Moises. Kasi nakalagay dito, joyous fellowship with Jesus, families, friend, and Bible heroes. Dapat, sino mga Bible heroes? Baka katabi mo na si David, hindi mo pa kilala. Kasi, sa Biblia kasi, makikita natin, gaano kaya katanda na si Moises pagdating natin doon. Pero alam nyo ba, pagdating natin doon, baka hindi nyo talaga makilala. Even ako, kapag tayo nakita-kita doon, hindi nyo ako makikilala. Kasi long hair ako. Kung ano kayong nung kabataan ninyo, pagdating nyo doon, ganun kayo kaganda. Si Mami, ganyan. Pagdating niya, hindi nyo makikilala si Mami doon. Kasi, iba yung, kung ano tayo, yung glorified body natin, talaga, medyo magagamit ko yung aking bangs doon. Kaya hindi nyo ako makikilala doon.
Katapos, nakikipag-fellowship ka, ka-fellowship mo. Si David, paano mo ba pinatay si Goliath? Pero mo ka-fellowship mo, katanungan mo. Si Daniel, kausap mo. Paano mo napatahimik ang leon samantalang dapat kakainin ka? Ka-fellowship mo sila. Katabi mo na pala si Abraham, hindi mo pinala. Kaya nga, paano natin kung basahin natin ang salita ng Diyos para makilala natin sila. Minsan ba tinatanong natin sila? Kaya basahin natin ang kanilang mga aklat para makausap natin sila. Amen? Kaya pagdating doon, ka-fellowship natin sila. Amen? Next po. Kasi, ano po yung oras? Ayan. Ito po yung fruit of the tree of life. Yung fruit of the tree of life, yung nga sinabi doon, may punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Itinamumunga ng 12 uri ng bunga. O biro na, natutuon kayo. Ka-fellowship ko si Brother Noli. Brother Noli, kuha mo nga ako ng isang ganyan. Ano nang gusto mo? Hindi, langka nga kayo. 12 bunga eh. Yun ang sinasabi ng Biblia. Isang puno pero 12 bunga kada buwan. Hello? Ay di kahit doon tayo mag-fellowship, kanya-kanya tayo ng bungang ating kakainin. At sabi po diyan, isang unang bawat bunga, nagpapagaling sa sakit ng mga tao at mga dahon nito. Wala rong makikitang sino mang sinumpa ng Diyos, makikita sa lungsod ng trono ng Diyos, ang kordero sasambahin niya sa kanyang mga lingkod. So habang pero nagpipellowship tayo doon, nandiyan lang si Jesus. Pero ang pinakamaganda sa lahat, doon ay wala ng araw, walang buwan, kundi ang liwanag doon ay ang liwanag ng Diyos. Hello! Yung karsada doon ay ginto ang karsada. Yung mga dingding, yung mga mamahaling, nakita niyo yung mamahaling. Mamahaling iba't ibang klase ng mga bato. Eh ang mga Pilipino, ibang klase, pag nakita iyon, 100% magpapapicture. Hello? Mabigat. Wala nang Facebook doon. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Ang ganda ng lugar na inahanda sa atin ng Diyos. Kaya ang encourage ko sa bawat isa ay magseryoso tayo dahil totoo ang Diyos. Seryoso ang Diyos na inalay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan natin, para sa inahanda na ika nga yung manang hindi kukupas magpakailanman, inahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maiba ang ating pananaw. Panghuli po, dito ko tapusin. May nakukuha po kayo. Perfect, beautiful, and strong heavenly bodies. Ganito rin nga ang pagkabuhay muli ng mga patay. Ito'y inilibing na may kabulukan, ibabangong walang kabulukan. Walang kabulukan. Kasi imagine niyo, pag tayo ay, kalimitan, nasa kabaong ang tao pag namatay eh. Pero dito, bulok, pag nabulok, pero pag tayo binuhay uli ng Panginoon, meron na tayong ibang body na, diba, yung glorified body na ibibigay ng Panginoon. Ito yung inilibing na walang karangalan, ibabangon sa kaluwalhatian, kasi sa kabilang buhay na yon. Inilibing na may kahinaan, ibabangong may kapangyarihan. Ganyang kabuti ang Diyos sa bawat isa. At panghuli, basahin ko yung, sabi po ng Pilipos 3:20, ngunit para sa atin, ang langit ay ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ang pananabik, ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina, namamatay nating katawan, lupa, at gagawin tulad ng maluwalhati niyang katawan, gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niya na sumasakop sa lahat ng bagay. Yun po ang nais na gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. I pray na lumalim yung pagkaunawa natin sa salita ng Panginoon na kung saan makamtan natin yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. May pangako ang Diyos. Nabanggit ko kanina,
Si Lord ang pintuan at ang pumapasok makakasumpong ng kapahingahan sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Ito po yung mabuting balita na kung saan marinig natin yung salita ng Diyos. Yun po yung mabuting balita. Kasi yung pangit na balita, yung araw-araw nating naririnig ngayon, wala na pa kayo. Kung inyong papakinggan, kung sa amin sa Batangas, nakakauta na. Sasakit lamang ang iyong ulo. Wala na yung wala na yung pagkakaisa, hati. Pero ang Diyos, nais niya na kung saan makipag-isa tayo sa Kanya upang sa ganon mapangyari yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin for the glory of God. Tayong lahat ay tumayo. Anak, umawit lang ulit tayo ng papuri sa Panginoon. Isang yung huli nating kinanta. Walang mahirap sa Panginoon. Gawin po nating prayer ito na kung saan walang mahirap sa Kanya. Kayang-kaya niya lahat. Walang imposible sa Kanya. Yung meron lang tayo, Lord, narinig ko yung mensahe mo ngayong umaga. Ang Panginoon ay patuloy na kumakatok sa ating mga puso. Ang sabi ng Revelation 3:20, ako'y narito sa harapan ng pintuan ng iyong puso, kumakatok. Ang sino mang magpapasok, magkasalo kaming kakain. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Patuloy po nating imbitahan si Lord sa mga buhay po natin. Na kung saan, Lord, nais kong maging seryoso sa iyo. Nais ko na ang plano mo sa akin ay para sa aking ikabubuti. Ang plano mo sa akin ay pangwalang hanggan. Hindi lamang sa lugar na ito na pinagdalhan mo sa akin, kundi mas higit yung inihahanda mo, Panginoon, sa mga araw po na darating, Father God. Kaya patuloy ko pong inihahanda ang aking sarili. Gawin po natin panalangin itong awit na to. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo.
kami nagpapasalamat dahil sa napakalalim mong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyo pong pangunawa. Mahabang pasensya sa amin sa kabila na kami nagkakamali, pero handang-handa ka pa rin na kami tanggapin. Unawain kami sa aming mga kamalian, pero ang nais mo, Panginoon, ay makapiling ka po namin. Yun po yung nais po ninyo sa amin. I pray, ingatan niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po ang iyong mga anak, na kung saan hindi sila madaig ng pagsubok, hindi sila madaig ng tukso, kundi sa bawat araw ay iingatan niyo po ang mga anak mo na ito. Patuloy po kayo magpaalala sa pamamagitan po ng iyong mga salita, mangusap po kayo na kung saan patuloy naming maihanda ang aming sarili sa isang bagay na hindi po namin nauunawaan, pero alam po naming mangyayari. Kaya, ang panalangin ko po, ang mga anghel mo ay patuloy na gagabay, ang banal na Espiritu ay patuloy na magkukumbit ka sa amin para maingatan namin yung paglakad namin bilang isang mananampalataya mo, Panginoong Yesus. Bilang lingkod, patuloy po ako na nagsasalita ng pagpapala sa bawat isa, anumang kanilang pinagdadaanan, malampasan niya po nila yung mga pagsubok na ito. Kung may mga problema man, naniniwala po kami kung gaano kalawak ang karagatan, ang pagsubok man nila ay barko, pero ang karagatan ay napakalawak para sa mga problema na kanilang kinakaharap. And I pray makita po nila yung kabutihan po ninyo, na kung saan wala pong mahirap sa iyo, kaya mo pong gawin ang lahat sa ikakatagumpay po ng bawat isa po sa amin. And I pray, mangyari po yung kagustuhan mo na mangyari sa buhay ng bawat isa, magamit po sila para sa kalwalatian mo. In your name, be glorified, Father God. Maingat po namin ibinabalik sa iyo, papuri, pasasalamat, sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus na haring darating, ang haring tagapagligtas. In Jesus' mighty name, everybody say Amen. Isa pong malakas na hallelujah sa Panginoon. Hallelujah! Unang panalangin po natin, Father, help us to be the people in the church that you have called us to be. People who always build up and never tear down. A people encouraged and never discouraged. A people in the church who takes a message of hope everywhere we go, to everyone we meet. Amen! Puntahan po natin ang ating mga kapatid. Kay saya-saya, Kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda.
Lord. Hallelujah! Magpa-picture na po tayo. At para tayo ay makakain na, sabay-sabay, at patuloy natin ang fellowship, kamustahan ng bawat isa.